Yun, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong Duterte. Meron po tayong panibagong update ngayon sa panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Vice President ba siya? Oo. Tanong ko lang ha, wag kayo magalit mga DDS. So actually, ito po yung third impeachment complaint laban kay Sara. So ang una po na impeachment po, ang nag-file po nun ay yung Makabayan Block. Pangalawa po ay yung grupo po nila Laila de Lima, and then together with the apo ni Ninoy Aquino. And then yung pangatlo, ito na po yung impeachment complaint na pangatlo, mula po ito kay will run for Vice Mayor of Naga City under ex-Vice President and 2025 Naga City Mayoral Bet, no, Leni Robredo's team. Si ano ito, tawag dito si Bordado. Ayan, Bordado ang pangalan. So ito po, galing po ito sa GMA News. Sa mga hindi po nakakaalam, galing po sa GMA News yan. So ngayon mga kababayan, babasahin ko po dito, who are the two endorsers of the third impeachment complaint? So ito po yun, no, mga kababayan. Ayan po sila, yung mga nag-file ng impeachment complaint. Sabi po dito, Bordado is part of the minority bloc and will run for Vice Mayor of Naga City under ex-Vice President and 2025 Naga City Mayoral Bet. Nakalagay po dito is under ex-Vice President and 2025 Naga City Mayoral Bet Leni Robredo's Team Naga. So, Colada is House Deputy Minority Leader, GMA News. Ayan, sabi po dito, third impeachment complaint versus Sara Duterte officially received by the House of Representative Office of the Secretary General. So, nakalagay po dito, ayan po mga kababayan. So, klarong-klaro naman po na ito po yung pangatlong impeachment complaint. So, third impeachment complaint filed versus Sara Duterte. Religious groups, press and lawyers filed Thursday a third impeachment complaint against Vice President Sara Duterte for betrayal of public trust, graft, and corruption. Among others, over alleged misuse of at least 612 million worth of confidential funds. Ayan. Kaya sumikat po kasi si Sara dyan sa 125 million. Sa mga hindi po nakakaalam, ang alleged misuse po is 612 million po na confidential funds na hindi po masabi-sabi ni Sara kung saan ginastos. So lawyer Amando Berhil Ligutan, counsel for the complainant, said their impeachment complaint is based on the findings of the House and Good Governance and Public Accountability Committee on the confidential fund use of the Office of the Vice President and Department of Education under Duterte. So yun po mga kababayan, yung final, ayan. So ito pa, the complainants are arguing that is no longer just a constitutional legal obligation of the members of Congress to impeach, remove the Vice President, that the obligation becomes a moral one, Ligutan told reporters. Sabi niya sa reporter, the complaint stated that Duterte's continuous failure to submit documentary evidence of payment of rewards of proof that her information gathering was successful showed inexcusable negligence on her part to ensure that Filipino people money was properly spent. Oo, tama naman. So, ang isa sa kanilang binabasihan kaya sila nag-file kung saan daw ito dinala ni Sara, at dapat, meron naman talagang budget, dapat ipaalam sa tao ang pera ng taong bayan, yung tax, kung saan ito in-spend, saan ito ginamit. Ayan, when asked to substantiate their claim or certification, she constantly failed to satisfy COA or Commission on Audit and the public that she conducted legitimate activities using the confidential funds. Oo, kasi syempre maraming mga allegation na kumakalat na si Sara daw pumunta ng Germany, nanood ng concert ni Taylor Swift, di ba? Worse, she deliberately concealed the facts that no information gathering or surveillance activities actually took place. It added, di ba? Kaya yun nga, sabi nga din ni Sara Pusit na bakit hindi din imbestigahan yung confidential ni
President Bongbong Marcos, di ba? The complainants also accused the Vice President of willful public fund misuse. Her deliberate intent was crystal clear in her use of fictitious individuals. Mary Grace Piatos, ito na. So, ibig sabihin po ng sinasabi dito, her deliberate intent was crystal clear in her use of fictitious individuals. So, mga hula-hula na pangalan, yung mga gawa-gawa, inventong pangalan, parang fictitious nga. Mary Grace Piatos. Pagdating kay Mary Grace Piatos, magugulat tayo. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, sabihin na lang yung totoo kung saan dinala kaysa maggawa pa ng kwentong chichirya. Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Alice Crescencio, and Melky Sikuya, to name a few, to sign her acknowledgement receipt. She showed gross faithlessness against public trust, di ba? She cannot be Vice President a minute longer, they said. Di ba? So, Ligutan said the complaint was endorsed by Camarines Sur Representative Gabriel Bordado and House Deputy Minority Leader and AAMBIOWE Party List Lex Anthony Colada. A House member endorsement is required for an impeachment complaint to be considered as verified. So, yun nga, nakalagay doon sa naturang file nila o sa impeachment laban kay Inday. So, ayun, isa lang talaga ang masasabi ko mga kababayan, medyo mahaba-haba yung binasa natin, 'di ba? Pero pag sinasabi lang, mabilis, pag binasa matagal, mahaba, hindi ko na tinapos kasi isa lang din naman ang patutunguhan niyan. Ganito gusto kong explain sa inyo. Kahit isang impeachment complaint or kaso na sinampa pag-complain, 'di ba, ng mga ilang personalidad, kahit isa lang, medyo matagal po ang proseso niyan. So ngayon, kung magdagdag pa ng dalawa, magdagdag pa ng isa, to tatlo na, aabutin ka po ng taon-taon po yan. So ngayon, actually, yung palugit na hanggang kailan po yung tinatawag na impeachment na yan, hanggang kailan matapos, ay hanggang December 18 lang po. So ngayon, 19 na po, sa oras na ito, bukas 20 na, so wala na po, no? Wala na pong mangyari. Kasi hanggang palugit sa mga tawag dito impeachment file or impeachment complaint hanggang 19 lang. Ngayon hanggang December 18 lang. So tapos na po yung palugit. So pwede naman po kahit sabihin nating tapos na yung palugit, pwede pa man po next month, next year. Pwede pa naman. Pero kung gusto niyo talagang madali, House of Representative lang. Kahit yung House of Representative lang magtanggal kay Sara, automatic tanggal po siya. Kahit hindi nadalhin sa Senate. Kahit 1/3 lang ng mga kongresista or mga congressman ang pumirma dyan na tanggalin si Sara, automatic matanggal po si Sara. Kahit walang complainant. So kung sakali man nagagalaw na ang House of Representative or yung mga kongresista, 1/3 lang, no, sa mga, hindi, 1/8 ba? 1/3 ba? 1/8? 1/3 sa mga congressman, congresswoman ang pipirma na alisin si Sara. Yung tatlong impeachment complaint na final ng Makabayan Black, ni Laila de Lima at itong mga kaparian ay magiging ano na lang po ito sila, palaman na lang. Kumbaga parang palamuti na lang. Kasi ang matutukan talaga dyan yung mga kongresista. 1/3 lang sa kanila ang pipirma. Goodbye political career ni Sara. So ano bang mangyayari Ken kung sakali na mapatanggal siya ng mga kongresista at pipirma nga dyan ang 1/3 sa mga congressmen and congresswomen para ipa-impeach si Sara? So ang mangyayari po kapag na-impeach po si Sara, makukulong po siya, makakasuhan po siya, and then pag na-impeach na po siya, pag natanggal na po siya, maskin po president sa purok, hindi na po siya pwedeng tanggapin. Maskin tanod, once na may related sa government, hindi na po siya pwedeng tanggapin. Kaya ang masasabi ko, goodbye political career ni Inday. Kaya nga sabi ni Digong, Inday, bihira sa pamilyang Pilipino, ang tatay presidente, ang anak vice president. So Inday, kung magulo sa politika, mag-resign ka, magnegosyo ka na lang, kay wala kang alam. Kulang ka sa kaalaman pagdating sa ganyan. Di ba? So, ibig sabihin, pag nag-resign siya, pwede pa siya tumakbo sa 2028. Pero kung hindi siya mag-resign,
Pag matuloy yung impeachment, wala na siyang karir. Bawal na siya tumakbo pagka kung anong posisyon sa gobyerno, maliban na lang kung yung kasalanan niya ay ipapardon ng susunod na presidente. Katulad kay Erap, na impeach si Erap, pinardon din siya. So nung napardon si Erap, nakatakbo pang mayor ulit. Tapos ngayon, hindi na tumakbo kasi ngungo na. Mga madalin nyo, mga kabubayan, mga kabubayan ko sa San Juan, hirap. Ganun. Wala na, tanda na yun, naka-wheelchair na ngayon. Yeah? So yun lang mga kababayan. Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao ni Digong. Third impeachment complaint ni Inday, kasado na. And I thank you. God first.